Kumanta na rin sa Senado si Henry Alcantara. Idinawit ng dating district engineer sa Bulacan ang 7 may kickback umano sa mga flood control project, kabilang ang mga dati at kasalukuyang mambabatas. Ang NBI inirekomendang kasuhan ang 5 sa kanila. Hindi rin daw lusot si Alcantara. May report si Sandra Aguinaldo. Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng pamilya ko. Ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to, pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. Ikinumpisal sa Blue Ribbon Committee ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ang anyay pagtanggap ng kickback ng 7 personalidad. Ang isa si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na tumulong daw na maipasok siya sa Bulacan District Engineering Office noong 2019. 2022 umano nagsimulang magbaba ng pondo sa kanilang distrito sa Bernardo. Mula 350 million pesos noong 2022, lumobo ito ng 2.55 billion pesos ngayong 2025. Ang para sa proponent, 25% po at may advance ito na 5 to 15 na kalimitang hinihingi ni Yusek Bernardo kapag ganap na ang NEP. Samantala ang pondong na BICAM ay may advance payment na 5 to 10 na kalimitang hinihingi matapos ang deliberasyon ng BICAM at ang balansa ay babayaran pagbuo paglabas ng GAA. Sinusubukan pang makuha ang reaksyon ni Bernardo. Binanggit din ni Alcantara si Senador Joel Villanueva. 2022 raw nang humiling ang senador ng multipurpose building sa halagang 1.5 billion pesos. Pero 600 million lang ang napunduhan. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Ayon kay Alcantara, dinala niya ang 150 million sa rest house ni Villanueva sa Bocaue, Bulacan at iniwan sa isang nagngangalang Peng na tauhan daw ni Villanueva. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. Matapos po na hindi na po kami nagkausap. Sa sesyon sa Senado, dumipensa si Villanueva. Mr. Alcantara said, hindi po ako nag-request ng kahit anong flood control project. Sinabi din po niya, wala po akong alam at hindi rin po ako kailanman sinabihan tungkol sa mga proyektong yan. Idinawit din ni Alcantara si dating Senador Bong Revilla. Ang GAA insertions ng 2024 na magkakalaga ng 100 million para kay Senator Bong Revilla na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Sed Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent ko na bahala. Kaya po imbis na 25 ay naging 30. Yun po ay ayon kay Yusek Bernardo. Never ko pong nakakausap si Senator Bong Revilla. Sa isang pahayag, itinanggi ni Revilla ang alegasyon. Wala raw siyang kinalaman dito. Salaysay pa ni Alcantara, 2024 din umano na ikamada ang 7 proyekto para kay Senador Jinggoy Estrada. Tinanong ako ni Yusek Bernardo kung meron pa akong gustong lagyan at meron pang available na 355 si SJE. Ayon po kay Yusek Bernardo. Sabi ko po, boss, meron naman. Sagot ni Yusek Bernardo sa akin na ipasok ko agad sa kanyang listahan ng oras na yon. Wala po akong direktang transaksyon o direktang pakipag-ugnayan kay Senator Jinggoy. Tumugon dyan si Estrada sa Senate session. I am more than ready to dismantle the baseless lies being peddled in the Blue Ribbon Committee. Come hell or high water. Si Representative Zaldico na dating House Appropriations Committee Chairman, naging tagapagtaguyod naman daw ng mga proyekto sa Bulacan 1st District ayon kay Alcantara. Ang pambayad para kay Kong Saldi ay nanggaling sa mga advances mula sa kontratista pero hindi na alam ng mga kontratista kung para kanino ang advance na yon. Ang bulto-bultong pera sa larawang ito kung saan makikita rin si Alcantara para raw lahat kay Ko. Aabot daw yan sa mahigit 1 bilyong piso. Hindi rin daw isang bagsakan ng bayad kay Ko at karaniwang hinahatid nila ang pera sa isang hotel o sa bahay nito. May isa o 2 beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Street, Pasig City. Minsan po, inuutos ko lang po. Minsan po, ako po ang nagbababa. May tao lang pong tatanggap. Tapos po, iiwalan ko na po. Tingin ko po, billion po yun. Bilyon?
Opo. Saan nyo sinakay yung bilyon? Sa mga van po, kung di po ako nagkamali, mga 6 o 7 van po yung gamit namin nun. 7 van. Pagdadala. Bakit? Ilang maleta ba yung ilang bilyon na yon? Ang laman po ng isang maleta, nasa 50 million po. So ilang maleta lahat-lahat yun? Estimate mo, pagkatanda mo. Mahigit po sa 20 maleta. Sa isang pahayag, tinawag ni Ko na mali at walang basihan ang mga paratang. Sasagutin daw niya ang mga aligasyon sa tamang forum. Sabi rin ni Alcantara, nagbaba rin daw ng pondo sa Bulacan District Engineering Office si dating Congresswoman Mitch Kahayon Uy. Noong taong 2022, nakapagbaba ng halagang 411 million sa GAA si Yusek Mitch na may usapan kami na may gastos na 10% lang po. Hindi niya po pinakailaman yon. Sabi niya, bahala ka na kung sino man ang mananalod contractor niya. Habang si Commission on Audit Commissioner Mario Lipanan nakatanggap din daw ng kickback pero di raw malinaw kung paano. Kontraktor ang misis ni Lipana. Sinusubukan pa makuha ang reaksyon ni dating Representative Uy at Lipana. Nagkasagutan naman sa pagdinig sina Senador Rodante Marcoleta at Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya tungkol sa isyu ng pagpapabalik ng pera ng mga akusado na mag-a-apply sa Witness Protection Program. Giit kasi ni Marcoleta, wala ito sa batas. Are you amending the provision of the No, law? sir. No, sir. But that is how we run the Witness Protection Program. Mula sa Senado, isinama ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya sa DOJ si Alcantara para i-evaluate ang kanyang affidavit. Sa pagbabalik, sabi ni Rimulya, inirekomenda ng NBI ang paghahain ng kasong indirect bribery at malversation of funds laban kina Alcantara, Villanueva, Estrada, Ko, Bernardo at Kahayon. The NBI would be investigating it, and on the outset, they recommended the filing of charges already. So we treated this already as a complaint with the NBI as the endorsing agency. I believe that freeze orders have been issued already by the AMLC over the bank accounts of many people. Pinag-aaralan pa raw ang kaso ni Lipana habang walang nabanggit tungkol kay Revilla. Sabi rin ni Rimulya, handa raw si Alcantara na isauli ang kanyang aniyay nakaw na yaman. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News.